morning guys. Ah, para po sa lahat ng mga kababayan ko na nagbabalak magpunta ng abroad, ito lang po yung masasabi ko. Ah, Dapat buo po ang loob ninyo, lalo-lalo na sa mga first timer na katulad ko. Kasi ang dami mong mararanasan dito. Ang daming naglalaro sa isip mo, sa emosyon mo, lahat-lahat. Marami kang mahahalubilong tao dito, lalo-lalo na ibang lahi. Kasi hindi lahat na makakasama mo ay mga kababayan mo, lalo-lalo na kapag nasa food industry ka, may makakasama kang ibang lahi. Tapos nandun din yon ang hygiene na tinatawag. Kasi hindi naman tayo sa racism, no, pero hindi talaga maiiwasan na may makakasama kang may amoy. Kasi hindi ko alam, pero nakasanayan na kasi yan ng ibang nationality. Yung may amoy, makakasama, maano mo talaga yan, hindi talaga yan maiiwasan. Dati nga, may kasama ako sa store nung hindi pa ako nalipat. Nasa mall kasi ako dati. Hindi ko lang sasabihin yung pangalan ng mall. Pero may kasama ako dati na lalaki. Tapos kapag dumadaan siya sa harap, diyan lang, kapag dumadaan siya sa harap ko, maaamoy mo talaga yung yung amoy niya. Tapos sinabihan ko siya dati na kasi may nangyari kasi one time na nakita ko yung uniform niya, may dumi sa likod. Hindi ko alam kung saan niya nakuha, siguro sa paglilinis. Tapos from the other day, sinuot niya ulit. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ka ba naglalaba? Kung sa bagay, may washing machine naman na kasama kapag nasa accommodation ka. Kasi including na kasi yung accommodation ng company. Wala ka nang babayadan doon. Lahat-lahat kasama na tubig, ilaw, may naka-aircon yung sala, yung kwarto, pati kusina naka-aircon, tapos may washing machine na binibigay yung company para hindi ka na mapagod maglaba. Tapos sabi niya, minsan lang daw siya maglaba kasi napapagod din daw siya sa duty niya kasi every morning kasi yun siya. Kaya dapat i-adapt mo yung sarili mo. Pero pag sa mga ganun, umiwas ka na lang din. Tsaka, bawal, maiinsulto kasi sila pag sinabihan mo na direct na mabaho sila talaga. Maiinsulto sila sa part na yon. Sabihan mo lang na yung uniform, yung, gaya ng ginawa ko. Kasi yung kasama ko kasi din yun, parang pinsan ko na din or something na, teamwork, yung tinatawag na gano'n. Tapos, dito mo rin mararanasan ang patient. Lalo na sa akin. Kasi, masasabi ko talaga sa sarili ko na mauubos din ang pasensya mo dito. Kasi may mga time na may mga customer ka na mai-encounter na hindi makakaintindi, yung pa-as if, yung alam nila ang lahat-lahat ng bagay, or lalo na yung mga binibenta mo na na product sa store, or na syempre sa food court or sa fast food ka nagtatrabaho. Kung baga ganun, tapos kung i-explain mo sa kanila, ayaw din naman nila makinig. So pag ganun, tumahimik ka na lang, wag mo na lang silang sabayan. Kung ano yung tanong nila, yun na lang sagot mo. Wag ka nang masyadong mag-explain kasi at the end of the day, at the end ng explanation mo, hindi din sila makikinig. Kung baga kaliwali lang din sa kanila. Tapos dapat i-ano mo din yung sarili mo na pag nasa tamang pag nasa tamang sagot ka, lumaban ka din. Huwag yung palaging inaapit ka na kasi ganito ganyan. Huwag. Pag alam mo na sa tama ka, you should know how to explain yourself also. Hindi yung iaano mo na halimbawa may kasalanan. Siyempre wala naman ko perfecto na na manager, na supervisor. May mga time talaga na hindi nagkakaintindihan. Kaya kung alam mo na tama ka sa sarili mo, you should explain also for yourself. Para depensahan mo din yung sarili mo. Tapos,
sa mga customer din na kasi kadalasan kasi sa mga customer dito mga sinungaling. Kaya i-explain mo din kung ayaw nilang maniwala, huwag ka na lang pabayaan mo na lang sila. Sabihin mo na lang diretso sa manager or sa supervisor mo na ganito, ganyan. Kasi sila na yung manager, supervisor mo na yung bahala na mag-ano sa customer. Kasi pag ganun, hindi alam mo naman kasi sa sarili mo na tama ka, yung customer kasi ayaw nilang i-admit sa sarili nila na may kasalanan din sila. Tumahimik ka na lang, wag mo na lang silang anuhin kasi sabi nga nila wag mong patulan yung mga walang alam, yung parang ganun na din. Tapos dito nung hindi pa kasi ako nalipat, 1 year na okay lang yung schedule ko kasi palaging 3 to 12 lang, 9 hours duty, 3 to 12 lang ako. Tapos simula nung nalipat ako this month, magwa 1 month pa lang ako nang nalipat sa ibang lugar, sa ibang store. Dito adjust mo yung sarili mo kasi aga ka pa, umaga ka na uuwi, umaga ka na din magigising. Kadalasan mga tulog mo mga 3 hours or 4 hours na lang kasi may time na break shift ka talaga. Tapos mag-a-adjust ka sa transport. Maaga yung transport. Tapos pagdating mo sa store, may 1 hour take rest ka pa sa store. Tapos umaga ka na din mauwi. Kaya pag ganun, pero sa ilang weeks na din na masasanay lang din yung yung mata mo at saka yung katawan mo. Tsaka isipin mo na lang na every last week may sahod ka na matatanggap. Tapos isipin mo na lang din na kahit maliit lang yung sahod, kasi dito kasi guys, hindi naman malaki yung currency ng pera nila, pero maliit lang yung sahod. Yeah, totoo to. Malaki yung currency ng Bahrain to peso, pero maliit lang yung sahod. Sipon mo na lang na pumunta ka dito, tapusin mo yung kontrata, kasi yung trabaho na dyan lang din yan, hindi mo yan matatapos. Ang kontrata matatapos mo yan. Kasi may kontrata na 2 years, 3 years lang. Yun lang ang isipin mo. Tsaka, kahit maski pa paano, kahit maliit lang yung sahod, at least nakakapagbigay ka ng pera sa pamilya mo kahit konti. Kaya yun lang. Salamat sa panonood guys. Ingat po tayong lahat at God bless at